Samantala, yung tinatawag na tsunami scare, naging dahilan ng panic ng mga tao sa lungsod po ng Cebu. Alamin natin ang balitang yan mula kay Jasmine Vailoses. Jasmine, hello! Yes po, nagmistulang eksena sa pelikula ang nangyaring tsunami scare dito sa Cebu City matapos itinaas ng Philippine Volcanology and Seismology PHIVOLCS Cebu ang Tsunami Alert Level 2. Bunsod ng nangyaring 6.9 magnitude na lindol sa Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Nagsimulang na magpanik ang mga tao dito sa Cebu City bandang mga 2:30 dahil sa isang false alarm na text message na hindi matukoy kung saan nagsimula. Ayon sa kumalat na mensahe, umapaw na raw ang tubig sa dagat sa seaport area gaya ng Pasig Seaport na umabot na hanggang downtown area. May lalaki ding nakamotor kung saan nagsisigaw ito sa publiko na mayroon ng tsunami, paparating na. Dahilan upang umakyat ang mga tao sa elevated na lugar, gaya dito sa Neville Hills, papuntang Busay, bukiring bahagi dito sa Cebu. Nakakaawa ang naging eksena ng mga Sugboanon kung saan may nakikitang umiiyak na walang tsinelas, dala-dala ang kanilang mga anak at bitbit ang kanilang mga importanteng gamit. May mga inatake rin ng high blood dahil sa matinding takot. Nakapagdulot ng matinding traffic ang tsunami scare kung saan pinababa ng mga jeepney drivers sa mga pasahero at hindi na ito pumasada dahilan upang ang ibang tao naglakad pa uwi. Ang iba naman, iniwang bukas ang kalambahay at tindahan. Salamat naman at walang natalang nagkaroon ng nakawan. At agad namang inabusuhan ni Robinson Giorgio ng PHIVOLCS Cebu na kumalma ang mga tao dahil hindi totoo ang naging nasabing tsunami. At sa kabuuan dito sa Cebu City, walang natalang namatay dahil sa tsunami scare o sa lindolman. Agad namang ikondina ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia ang nasabing insidente. Dagdag ni Garcia, nakapagdulot ng matinding panik ang mga mensaheng walang katotohanan. Mula sa RJ Cebu, ako inyong kapuso, Jasmine Vailoses para sa Super Balita sa Umaga Nationwide.